Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, minsan sa isang pangaral ni Jesus sa mga barangay sa Palestina, noong panahon ng kanyang public ministry, nagtatalo ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostolis, kung sino sa kanila ang pinakadakila, ang pinakamataas, at agaling makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi sila sinagot na Jesus. Sa halip, kumuha si Jesus mula sa mga tao ng isang batang, mga 6 na taong gulang, at ito ay kanyang ginandong. At sinabi sa kanyang mga alagad, kung sino sa inyo ang magiging katulad ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa langit. Sa madaling salita, ang pagiging dakila ay inihambing sa isang batang paslit. Bakit ginawa ito ni Jesus? Sapagkat alam naman natin na ang mga paslit, lalong-lalo na ang below 7 years old, ay talagang masasabi natin walang malay, walang pag-iisip na katulad ng isang ordinaryong tao. Matakotin, nais laging tutulungan, malamig sa mga magulang, masunurin, lahat ng kababaang loob nasa isang bata. Maalaala nga natin, isang kindergarten class sa isang barangay. Mayroong klase sa catechesis, pag-aaral ng pananampalataya. At ang namamahala ang parish church, ang parokya, at mga madre at mga seminarista ang nanguna doon sa barangay na yan, sa mga paaralan pampubliko. Isa sa kindergarten class doon ay tinuruan ng madre. At nagkataon na sa mga sandaling yan, ang tema ng kanilang pag-aaral ay ang demonyo, ang kasalanan. So ang tanong ni sister sa isa sa mga bata, sa batang babae, Marites, saan mo ba makikita ang demonyo? Sabi ni Marites, sister, sa bahay namin, nakita ko ang demonyo kagabi. Nabigla si sister. Bakit Marites? Nakakita ka na ba ng demonyo? Sabi ni Marites, kagabi nga sister, nakakita ko ng demonyo. At sa bahay namin. Paano Marites? Sabi ni sister. Nagtaka si sister, hindi na naisip na bata ka niyang kausap. So sabi ni Marites, alam mo sister, gising pa ako nang dumating si tatay. At sinalubong siya ni nanay, nagagalit si nanay. At ang sabi ni nanay, lasing ka na naman, demonyo. Lumayos ka, doon ka sa impyerno. So, natahimik si sister. Mga kagaway, ang salaysay na ito ay naglalarawan kung gaano ka-inosente ang isang bata. Hindi na naisip ng tatay niya ang kausap ng kanyang nanay o ang nakagalitan ng kanyang nanay. Kaya lang, alam naman natin, minsan pag masaya si Mrs. sasabihin pa nga, ay dear, kumain ka na ba? Dear, pagod ka yata, lalo na kung panahon ng sahod o lalo na kung may panahon na nangangailangan si nanay ng pera. Yun sinalubong at tinatawag na demonyo. Mga kagabay, dito natin makikita sa larawang ito ang pagiging inosente ng isang bata.
At ito marahil ang dahilan kung bakit sa halip na sagutin ni Jesus ang tanong ng kanyang mga apostoles kung sino ang pinakamataas at pinakadakila sa kanila, kinuha niya ang isang bata. Kung hindi kayo magiging katulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa karya sa langit. Ang bata nagtataglay ng kababaang loob, ng pagiging masunurin, matakotin, nangangailangan lagi ng alalay. Ang batang pasli. Bihira yung 6 years old na kayang-kayang magpakalat-kalat sa kalsada. Bihira. Ngayon, mayroon namang mga ganyan. Pero, generally, ang isang paslit na katulad niyan, talagang inosente. Tingnan mo, tatay na niya, kausap ng nanay niya, naniwala pa siya sa nanay niya dahil alam na niya na si nanay niya hindi nagsisinungaling. Mga kagabay, ang nais dito ng ating Panginoon, kanyang pinuturo sa kanyang mga alagad na maging mapagpakakumbaba tayo. Kailangan makababa ang loob tayo, maganda ang ating pag-uugali, masunurin tayo sa Diyos. Isipin natin na ang Diyos ang gumawa sa atin. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat. Lahat ng anuman sa atin, nagmula sa Diyos. So kailangan irespeto natin at titingin tayo ng utang loob sa ating Panginoon sa bagay na ito. Sa madaling salita, kung nais natin ang magiging dakila sa kaharian ng langit, magiging mapagpakumbaba tayo, ikilalanin natin ang Diyos, magiging masunurin tayo sa kautusan at kagustuhan ng Diyos. Tularan natin ang isang batang pasli, ang isang inosente. Minsan nga nakikita natin, dalawang bata maglalaro, 6 na taong gulang, magkaklase, magkakapitbahay, laging naglalaro. Mamaya-maya nag-aaway, mamaya-maya nagtatalo, mamaya-maya nagbibigayan ng pagkain. Parang wala sa kanila. Hindi katulad natin na kung galit tayo sa kapwa, abay galit tayo forever, napupuot tayo, namumuhay tayo. Magpapakumbaba tayo. Tularan natin ang isang batang paslit, katulad ng nasa salaysay ni Jesus. Ang pagiging mapagpakumbaba at ang mananalig sa higit na nakakatanda. Yan ang dapat natin sa ngayon. Hindi natin alam kung sino ang matanda, sino ang bata. Tularan natin ang isang batang paslit. Sundin natin ang kautusan ng ating Panginoon. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong buhay. At mananalig at magtitiwala tayo sa Kanya sapagkat si Jesus, ayon sa Kanyang sinabi, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Dadaan tayo sa landas patungo sa langit, nananiwala kay Jesus, nananiwala sa Diyos, nananalig sa Panginoon, sapagkat siya ang daan. Lalakarin natin ang daan natin na tahak ni Jesus, ang daan ng kababaang loob, ang daan ng kabutihan, sapagkat siya ang katotohanan. At higit sa lahat, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, siya ang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Tularan natin ang isang batang paslit sa pagiging masunurin at sa pagtitiwala at pananalig sa kanilang mga magulang. Kaya lamang kunting payo, pag lasing tayo, huwag tayong umuwi, lalo na kung gising ang ating mga anak, baka matawag tayong demonyo at mapaniwala ang ating mga anak.